Siksika na sa loob ng detention facility ng PAOK kaya nagkakahawaan na ng sakit at nasa 400 detainee na ang isinugod sa ospital. Saksi si Salima Refna. Sa lapag na natutulog ng PAOK Detention Facility sa Pasay, ang mahigit 500 nahuli sa iba't ibang raid nitong nakaraang mga buwan. Ang dating holding at processing areas, ginawa na ring detention. Halos 1,000 na kasi ang nakakulong sa dating pogo na opisina na ngayon ng PAOK. Di na rin maiwasan ang pagkakasakit. Nito lang Marso, halos 400 ang dinala sa ospital. Nagkaroon rin ng pagkalat ng flu-like disease. Masyado na silang marami. Nasa kulang-kulang 1,000 na yung nandito sa aming temporary detention facility. Siguro sobrang init. Tapos yung iba may mga dalang sakit, nagkakahawa-hawa na. Ang kapatid ng dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Tony Yang, isinugod na naman kagabi sa ospital. Mula nang mahuli, 3 beses ang sinusugod sa ospital si Yang dahil sa dati ng sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Naka-isolate siya ngayon at ginagamot para sa lung infection. Ito meron dugo ba? Meron, ganyan. Hindi obo dito, doktor sabi dapat sa hospital. Kasi dito marami pwede. Ayaw dito. Meron na kaming ginawang coordination with the DOH and of course sa Bureau of Immigration. Nakipag-coordinate na rin kami yan sa DOJ. Kasi ang balak namin talaga, ipadala na siya ng dire-diretso sa ospital para at least masigurado natin na matitignan siya ng maayos. May 2 namang nasawi dahil sa mga komplikasyon sa dati ng mga sakit. It's a sad story nga ma'am na may namamatay na. No? But ang mga cause naman po nung pagkamatay nila is yung mga dati na po nilang sakit bago pa po sila dinala dito sa amin. 6 naman ang buntis at inaalalayan sa pagpapacheck up. Nagtayo na rin ang medical at dental clinic ang PAOK kung saan may dumarating na medical personnel kada linggo. Hindi naman pwedeng pabayaan yan dahil ayaw naman po natin magkaroon ng humanitarian crisis dito sa loob ng facility na ito. Kailangan i-fast track po natin talaga yung deportation. Samantala, 70 dayuhan naman ang inireklamo ng PNP-CIDG ng illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act kaugnay ng niraid na scam hub sa Pasay noong Pebrero. Haharap sila sa preliminary investigation sa Pasay Prosecutor's Office. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refna, inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.